Mula sa aklat ni Adan at Eva, Kabanata 7 sila. Pagkatapos ng mga araw na ito, sinabi ng Alahaya kay Abraham noong si Isaac ay paktor na taong gulang, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac bilang isang handog. Si Abraham ay nagpakalakas at nagpakatapang para sa pagsubok na ito, at dinala niya ang kanyang anak upang ihandog ito sa Alahaya. Subalit tinubos ng Alahaya si Isaac sa pamamagitan ng isang kordero na nakatali sa isang palumpong, at ang palumpong na kinatalian ng kordero ay ang mismong lugar kung saan itinanim ang puno ng krus. At ang korderong nagligtas kay Isaac mula sa kamatayan Ay isang larawan ng kordero ng Alahaya na nagligtas sa ating lahat mula sa kamatayan. Ang bundok ding iyon kung saan nakita ni Haring David ang isang anghel na nakatayo na may isang matangkad na bapak na apoy na tatalunin ng Jerusalem. ay ang lugar kung saan nakita ni Abraham sa pamamagitan ng mata ng banal na espiritu ang anak ng Alahaya na nakabayubay dito. Dahil dito sinabi ng Eva, yaawa sa mga Judiyo, si Abraham na inyong ama ay nagalak at nanabik na makita ang aking araw, at nakita niya ito at natuwa. Muli, ito ang lugar gaya ng sinabi ng pinagpalang Pablo. Alang-alang kay Yahweh na aking Alahaya ay ako'y naging ministro ng pagtutulit. Kung saan si Yahweh ay tinuli sa ikawalong araw. Ito rin ang lugar kung saan nag-alay ng handog sa Alahaya ang patriarkang si Abraham. At muli, gaya ng nangyari noong panahon ni Moises, nang sila'y mag-alay ng isang kordero para sa mga kasalanan ng mga tao, upang linisin sila mula sa kanilang mga kasalanan. Gayon din naman, ang kordero ng Alahaya ay naghandog ng kanyang sarili bilang handog para sa atin, upang tayo'y palayain mula sa ating mga kasalanan. Pagkatapos nito, si Melkisedek ay nagpakita sa mga tao, at saan man ang lahat ay naaaliw sa kanyang mga salita. Ang mga hari sa daigdig at ang mga tao, nang marinig nila ang kanyang tinig, ay nagtipon-tipon. Isang karamihang tao at mga hari na may bilang na duwayte hukbo at duwayte hari. Lumapit sila sa kanya at yumukod sa kanya bilang pagsamba, at pinagpala niya sila at tinanong siya na sinasabi, hayaan mo mo gawing gang hari sa amin. Ngunit si Melkisedek na hari ng Salem At kahanang kataas-taasang Alahayat ay ayaw, at ang mga hari ay namangha sa kanyang kagandahan. Ang kanilang mga puso ay nahatak sa kanya ng kanyang pananalita, at sila ay nagpatira pa sa kanyang panan bilang pagsamba. At hiniling nila sa Alahaya na si Melkisedek ay manahan sa gitna nila sa kanilang mga palasyo. Ngunit si Melkisedek ay ayaw, at sinabi sa kanila, hindi ko kayang lisanin ang lugar na ito at pumunta sa iba. Kaya't ang mga haring iyon ay nag-usap-usap. Hayaan ang bawat isa sa atin na may kaya ay magtipon, at tayo'y magdayo
nagdala ng maraming kagamitan at itinayo ang lungsod ng Jerusalem na ang kahulugan ay ang gitna ng daigdig.